Mr. Jose, gano'ng katagal na po sa Hong Kong si Mrs.? 7 years na po. DH siya doon. Oo po. Tapos, kailan nagsimula itong relasyon nila? Matagal na po. Ang mga 3 taon na po. So, kailan huling umuwi si Rose? August yun, ma'am. Itong nakaraang August ng Oo. 2023. Oo po. Oh, pero, paano mo nalaman na 3 years ago pa ito? Yun ang sabi din nila dun, ma'am. Sabi niya rin. Oo. Oh, pero ito nakapost sa sa yung mga pictures, saan mo nakuha yung pictures na yan? Galing po sa ibang bansa yan, ma'am. Paano mo nakuha? Nasa, Sinel lang pa sa akin po, ma'am. sino nag-send sa'yo? Yung umawa po sa akin. Yung Yung umawa sa akin. naawa siya sa'yo? So, Oo. kumbaga kasamahan ni Rose. Oo, kasamahan sila sa Hong Kong, ma'am. Na naawa sa'yo. Oo. Gano'ng katagal na ba kayong kasal ni Rose? Bali, 13 years na po. May mga anak kayo. Oo po. Dalawa, ma'am. 12 years old at 9 years old. Alam nila tong nangyayari na to? Oo, ma'am. Hindi. Nandito ngayon yung anak ko. Kasama mo ngayon. Oo, pero yung isa nandun sa pinsan ko po. Paano naman nila nalaman tong nangyayari na to sa nanay nila? Kasi nakikita nila po, ma'am. Kailan mo nalaman na may ganito? Yung umuwi lang siya, ma'am. Nung umuwi, nung August? Oo. O napag-usapan nyo ba to? Hindi na, ma'am. Nagbarangay na kami, ma'am eh. Paano kayo napunta sa barangay? Ikaw nagpa-barangay? Oo, ako, ma'am. Tapos, ano nangyari nung nag-usap kayo sa barangay? Kinuha na yung mga bata sa akin. Yung sa akin po, ma'am. Kinuha na yung bata. Okay. Binigay ko. Opo. So, nung August siya bumalik, pero bumalik siya sa Hong Kong kailan? August, kayo, ma'am. 14, ma'am. Pero kinuha niya yung mga bata, tapos umalis din siya. Oo, ma'am. Sinoli sa akin sa barangay, ma'am. Binalik din naman Binalik sa'yo. na. Okay. Tapos, ano bang gusto mong mangyari ngayon, Jose? Pauwiin ko na lang siya, ma'am. Magandang hapon, Rose. Hello po ma'am, good afternoon po. Hi, good afternoon, Rose. Okay, so narinig mo naman, nandito ngayon yung asawa mo, si Jose. Ang nirereklamo niya ay yung meron ka raw kinakasama or kabit ngayon na, sabi niya nung August daw inamin mo sa kanya na meron nga Ma'am, kayong hindi po. relasyon? O sige, Hindi po. Ma'am, gani. Pwede ko po bang ikwento po lahat? Sige, oo, pwede. Sige po. Sige po ma'am, year 2020 po. Pero dati po yan po nung nasa Pilipinas po ako. Siya po isang mapanakit na asawa. Po, sinakal niya po ako ng minsan. Okay. Masakit po, may sakit po ako. Ayaw niya po ako ipa-check up. Pinatawag ko po yung papa ko. Sabi ng papa ko sa kanya na hintayin mo mamatay yung asawa mo bago mo ipa-check up. Okay. Pina-check up yun niya ako. Tapos po, hinabol niya po ako 3 beses. Kinukurot niya po ako paggabi. Oo. Ayaw niya po akong pumunta sa kapitbahay. Ayaw niya po akong dalawin kong magulang ko. Ayaw niya po akong pumunta pag may party. Pag umuwi mga uncle ko galing ibang bansa. Pupunta po kami doon, hapon na. Sasabihin niya may bisita kami sa bahay kahit wala. Opo, tapos nag-abroad po ako. Tinilungan po nila ako. Binayaran ko naman po nung nakarating po ako dito sa abroad. Umuwi po ako year 2018. Sa mga ugali po na pinakita niya po sa akin nung nandito po ako sa abroad, hindi ko po yun kasi hindi ko na po inisip na hiwalayan siya. Pero plano ko po talaga na once na makapag-abroad ako, talagang hiwalayan ko po talaga siya. Pero dahil po sa mga bata, 2018 umuwi ako, naging okay po kami. Alang-alang po sa mga bata. Yung 7 years na pagtitiis, na pagtatrato niya sa akin na hindi maganda, tiniis ko para sa mga anak ko. Bumalik ako ng Hong Kong 2018 hanggang 2019, ganun pa din. Tapos nag-usap po kami sa kanya. Minsan po, minura niya po ako. Sinabihan niya po ako ng prostitute. Wala pa po yung lalaki po na yan. Nagsisimba po ako. Tapos nag-short po ako ng maiksi. Doon na po niya ako minura. At sinagsasabi na isa po akong prostitute dito sa Hong Kong. Pero wala pa po akong karelasyon noon. Nung minura-mura niya pa ako, kasi po yung unang pinag-awayan po namin po, pinapahubad niya po ako ng gabi. Kasi gusto niya po makita yung ko daw at buong katawan ko ng gabi-gabi. Sino ba naman po yung tangang babae na gano'n ang gagawin sa sobrang pagod mo po sa trabaho? Tapos ipapakita ko po yung ko sa'yo, yung buong katawan ko. Sabi niya po, kung hindi mo kaya ang gano'n. Ma'am, huwag lang tayo gagamit ng mga masasela na salita lang ha. Kung sabi niya po, kung hindi mo kaya, picturean mo, send mo sa akin. Hindi po siya marunong magbasa, hindi rin po siya marunong magsulat. Pag sinend ko po doon, makikita ng anak ko, ano po ang mukha ko ipakita sa mga anak ko. Hindi niya po yun naiintindihan. Tapos yun po, nag-iisip siya, may lalaki. Sabi ko sa kanya, so ngayon, at pagod na ako sa'yo, maghiwalay na tayo. Kahit pa mag-asawa ka ng 10, sa bastos ng ugali mo, walang magkakagusto.
magkakagusto sa'yo. Sabi ko sa kanya, wag mo akong hintayin umuwi. Dahil uuwi ako para sa mga anak ko at hindi para sa'yo. Mag-asawa tayo sa papel, pero sa akin hindi na. Kasi sobrang bastos mo. Tinarato mo yung mga pamilya ko ng bastos. Lalo na ako, hindi mo ako nirespeto bilang asawa mo. Ang gusto ko lang naman, kahit wala siyang pinag-aralan, importante, respeto po sa akin. Kasi yun po ang pinaka-importante sa lahat. Pero hindi niya po nagawa. Okay. Tapos po, nakipagwalay po ako sa kanya ng 2020. Ano po? Sabi ko po sa kanya, mag-asawa ka na. Sabi niya sa akin, mauna ka na. Sabi ko sa kanya, sige, maghintay ka. Ngayon po, si Mr. Ken, nakilala ko po siya sa kaibigan niya pong Chinese. Yun yung nasa Yun po. picture. Yes po, nakipag-picture po ako sa kanya kung pwede para meron po ako may pasa kay Jose. Pinasa ko po kay Mr. Jose ng 2020. Yes po, pinasa ko po sa kanya yung picture. Tapos po, simula po noon, wala na po akong komunikasyon kay Mr. Jose hanggang magpo 4 years na po sana nitong February. Tapos po, yung papa niya po nakiusap sa papa ko na sana magkabalikan pa kami at pakakasal niya po kami ng bongga. Sabi ko po sa papa niya, tama na po, tama na yung paghihirap ko. Kahit sinabi po ng papa niya sa akin na part lang po ng pag-aaway yung mag-asawa, pero hindi po makatarungan na pwede niya po kung sakaling Rose, may tanong lang ako. So, hindi ba kayo kasal? Kasal po kami, ma'am. Okay. Akala ko kasi papakasal kayo. So, kasal kayo. Papakasal daw po kami ulit ng bongga pag nagkabalikan daw po kami ulit. Sabi ko po, wag na. Di bali na yung bonggang kasal. Kasi makasama po may isang tanong lang ako sa'yo, Rose. asawa. Kamusta kayo ng mga anak mo? Ma'am, yung mga anak ko, okay po kami, wala po kaming problema. Nung umuwi po ako po ang nagpabarangay, hindi po siya. Bakit po? Ayaw po nila ibigay sa akin yung anak ko. Meron po akong record kung gaano po sumigaw yung anak ng babae at humingi ng tulong sa kapitan na kung pwede ibigay nila sa akin yung anak ko. Ibigay mo ako kay mama kapitan. Sabi po ng anak ko, ayaw po nilang ibigay sa akin. Kaya nagpa-DSWD din po ako. Okay, nung time na wala ka dito dahil nasa Hong Kong ka, kanino yung mga bata? Kaninong pangalaga? Sa kanya po kasi ayaw niya pong ipahiram sa magulang ko. Kasi alam niya na po yan na talagang hihiwalayin ko po talaga siya. Kaya inangkin niya na po. Ginawa niya pong parang baboy na siya nagpakain, siya nagpalaki. Kaya wala pong karapatan yung mga magulang ko po sa mga bata. Pag wala ka, sa kanya naman talaga. Pero may reklamo ba yung mga bata pag nandun sa kanya? Wala naman po. Yung ayaw lang po nila, yung hindi po sila nakakapunta po sa bahay. So yung pagbisita sa mga magulang mo, Yes. yun yung parang pinaka gusto lang nilang mangyari rin sana. Kung sakali ba na ngayon na, hanggang kailan ka ba sa Hong Kong? Ang kontrata mo dyan? Sir, ma'am, bali magpa-for good po ako nitong November. Actually po, nung pagbalik ko, kasi pumunta po yan sa Tulfo, sa Isabela, gusto ko na po umuwi nun, kaso ayaw po ng amo ko kasi hindi po nila may bibigay yung long service ko kapag umuwi po ako ng September. So, nakiusap po nila sila na sana matapos ko hanggang November kasi yun po yung promise ko sa mga anak ko na magpa-for good po ako ng November. Ibig sabihin ng for good, pagbalik mo dito, tipipirme ka na dito. Yes po, ma'am. Ng November po, tapusin ko po this year ng November po, ma'am, para makuha ko po yung long service po para may magamit po ko sa mga anak ko. Jose, ikaw ba may trabaho ka naman dito? Farmers ako, ma'am. Ano yan? Farmers ako. Farmer. Pero kumikita ka naman. Opo, ma'am. Okay, so Kumikita pa yung ako. kinikita mo rin natatapatan mo naman din yung mga para sa mga bata. Oo, ma'am. Kasi ilang taon na, ma'am, na hindi naman na nagpapadala yan, man. Kay mama na nagpadala yung pera, ma'am, eh. Kasi nagpapadala siya, pero sa mama mo o Hindi, mama sa mama niya? niya, ma'am. Sa mama niya. Nagbahay sila yan, ma'am. Pero nakakakuha yung mga pinapadala niya, napupunta rin sa mga bata. Hindi, ma'am. 1,000 lang. 1,000 lang napupunta sa mga bata. Oo, 1,000 At lang, ma'am. ang sabi niya, yung relasyon niyo medyo may problema rin talaga dahil sinasaktan mo siya, kulang sa respeto sa mga, syempre, Hindi ko kahit ginagawa mag-asawa yung kayo, attorney. hindi naman talaga automatic na hindi mo alila ang asawa mo kumbaga. Whether sa bahay, sa kwarto o ano, respeto pa rin talaga. So, gusto mong sagutin yung sinabi niya sa'yo kanina? Sagutin ko yung sabihin mo, Ros. Hindi ko ginawa sa'yo yan. Ako yung Ma'am, nagpaka ginawa sa'yo. mo? Oh. Nilagyan mo nilagyan mo na itak ng lulunan ko. Bakit? Sino ba may gusto makipag-sex sa'yo ng ganon klase ang ugali mo? Tapos takutin mo ako na lagyan ng kutsilyo yung lulunan ko? Alam yan ng papa mo, alam yan ng mama mo, alam yan ng kapitbahay. Hindi ko ginawa yan. Dahil sila
biglang tumawag at humingi ng tulong sa papa at mama ko. Umuwi ka pa Huwag nga, ka sinakal magsinungaling. mo ba ako? Punta ako sa bahay niyo, sinakal mo, kitang-kita pa yung anak kong lalaki, yung anak natin. Pinakita ko sa'yo kung gaano mo ako sinakal. Kung anong paraan, paano mo ko sinakal. Okay, Rose. Hindi kita sinakal. May mga netizens na nagtatanong, meron ka bang ebidensya na nung mga panahon na yon ay nanakit si Jose? Pinablotter mo ba Ma'am, siya? meron Or po akong- nakita ba ng mga bata? Ma'am, wala pa, ma'am, maliit pa yung mga anak ko po, ma'am. Baby pa lang po sila, wala po silang kaalam-alam. May mga, yung kapitbahay po, ayaw po nilang magsalita kasi dinatakot po niya. Sila po yung tumutulong sa akin na tumatawag po sa mama at papa ko na pumunta sa bahay para kausapin po siya. Binigyan po siya ng papa ko ng third chance pong binigay sa kanya. Anong sagot mo doon, Jose? Huwag kang Siya ang nagsisinungaling, ma'am eh. So, ang sinasabi mo, never mo siya sinaktan. Oo, ma'am. Yung binastos, hindi Kahit rin. na, ma'am. Oo. Ba't naman siya magsasabi kung wala namang nangyaring ganun? Hindi ko naman ginawa, ma'am. Ay, nabon yan, ma'am. Alam po yan ng mama niya, ng auntie niya kasi doon po sa bahay po Kahit ng auntie niya ako interview niyo yung tumakbo. anak ko, ma'am. Kaya yung auntie ko po, siya po magsasabi dyan na hinabol na doon po niya ako kinuha sa bahay po ng auntie ko po. Na asawa ng uncle niya. Sinungaling ka. Yung sinasabi niya na hindi mo pinapayagan yung mga bata na makita yung pamilya niya. Hindi, ma'am. Pupunta kami doon, ma'am. Saan? Sa pamilya nila? Sa pamilya nila, ma'am. Nag-video pa ako pag, ma'am. Pag magkakasama sila. Kasama sila eh. So, naniniwala ka naman na dapat naman din nakikita ng mga bata yung mga lola at lolo niya at mga kamag-anak sa side nila. Oo, ma'am. Okay sa'yo yun, di ba? Walang problema yun. Walang problema sa akin yung ma'am. Okay, at least kung baga sa parting yun, okay tayo. Okay, yung parte na, well, iba ang sinasabi mo, hindi nangyari. Kung baga 100% sa'yo, talagang walang nangyari. Rose, sa'yo rin, sabi mo, totoo yung sinasabi mo, di ba? Na nangyari talaga. Eh ngayon, wala naman, kung wala kayong ebidensya, wala din ako doon. Walang ibang tao doon. Kasi usually, pagka nangyari yun, baka dapat nagpa-blotter ka. Kung parang yung ginawa mo rin, pinabarangay mo. Hindi ko pa po alam yung batas noon Oo. na pwede pong ganun. So, tama na po sa akin na may kapitbahay, may auntie at uncle at may magulang po ako nakikita. Yun po ang alam ko na sapat. Nakita nila May yon. ebidensya. Yes po. Totoo bang Jose, na pinuntahan ka ng tatay niya at binigyan ka na ng babala na wag nang uulitin? Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Yung anak niyo nandito, gusto lang kita kamustahin, okay? Kamusta yung relasyon mo kay mommy at kay daddy? Okay lang po. Okay naman. Pagka wala si mommy, di ba, nasa Hong Kong, nagtatrabaho para sa inyo si nanay ninyo. No? Saan ka tumitira? Saan ka nakatira? Sa Bugatay po. Kay Papa po. Papa. Okay ka naman pag kila Papa nakatira? Or mas gusto mo ba tumira kila Lola? Mas gusto mo kay Papa mo? Masaya ka naman doon. Opo. Pag nandito si Mommy, gusto mo rin siya nakakasama. Ayan, nung umuwi si Mama noong August, di ba nakasama mo naman siya? Okay ka naman noon? Or mas gusto mong kasama sino mas gusto mong kasama? Or Si Papa. mag-alaga sa iyo? Si Papa po. Si Papa. Maayos naman ang pagtrato niya sa inyo. Opo. Nung magkasama pa sila, may napapansin ka naman kung okay sila o hindi. Hindi po. Hindi sila masyado okay. So, okay. Well, yun kasi yung gusto lang natin malaman kung kamusta kayo. Kasi syempre, ang kaya sila nagpunta rin dito sa radyo is para maayos kung ano man kung may problema man sila. Tsaka, malaman natin kung ano yung pinaka gusto nyo, yung pinaka makakabuti sa inyong magkapatid. Dalawa kayong magkapatid, ano? Opo. O yun. So, may gusto ka bang sabihin, Chester, sa nanay mo o sa tatay mo na Wala po. maayos, ayusin o kung ano? Wala po. Wala naman. Base lang sa pag-usap natin sa anak nyo, wala naman siya problema kay Jose. Parang mabuti namang, kasi kung gusto niyang kasama si Jose, at least okay naman. Tsaka I think, Rose, hindi mo naman problema na yung mga bata nasa pangangalaga ni Jose, di ba? Ang gusto mo lang, makabisita siya at makita siya ng mga magulang mo, tama ba? Kasi yung usapan po namin po, ma'am, kay Tulfo po si Isabela, magbibigay po ako ng monthly na 10,000 at ihiramin po ng mama ko ng ng Saturday po at Sunday po. Okay. Pero hindi po siya pumayag at hindi rin po niya pinapakiusap sa akin yung mga anak ko simula po nung bumalik po ako dito.
Okay, so galing kayo nung Tulfo sa Isabela. Ang napag-usapan niyo, magbibigay ka ng 10,000. 10,000? Yes po. Okay, so Yes po. kailan nangyari yan? Nung pagbalik ko po dito, ma'am, kasi pumunta po siya sa Tulfo ng 2 beses. Okay. So, una po, nagbigay po ako ng 10,000 po. At ang usapan ay, pakibigay niya po yung anak ko. At papakiusap niya po sa akin. Kaso po, hindi niya po ako pinakausap. Magpapabili pa po siya sa akin ng refrigerator daw po. Hindi po ako pumayag kasi sabi ko, pag uwi ko na lang bibili ako ng refrigerator dun mismo sa bahay natin na pinagawa ko. Tapos sabi niya po sa akin na malapit na daw yung karma ko. Maghintay lang ako. Yun po yung sabi niya sa akin. Ang masama pa doon yung mga anak ko po may nagte-text kasi hindi po siya marunong mag-text. Tinuturuan niya po yung mga bata na mag-text po sa akin ng kung ano-anong at hindi niya po pinahiram yung mga bata sa nanay at tatay ko po. May usapan kayo na 10,000? May usapan kami, attorney. 2 beses ako pumunta sa Kawayan. Yung usapan doon, 11,500 buwan-buwan. Pero siya, hindi tumutupad sa usapan. 11,500 ba, Rose, o 10? Usapan. Ma'am, 10,000 po. Yun ang usapan mi dati. Meron dun. po akong mga chat. May Okay. chat po mama ko kay sa Tulfo po na 10,000 at ipakiusap po sa amin yung mga bata. CIS yata, Isabela sila Yes po, nagpunta, Axie. no? Okay. May usapang 10,000. So, ganito, kung 10,000 yung usapan, siguraduhin lang natin yung 10,000 tutupad tayo, Rose, doon. Tapos Ma'am, kanino tutupad ipapadala po, yun? ma'am. O, 10,000 tumutupad daw. Hindi Pangalan niya na, po ma'am. mismo, Ayaw ko na, ma'am. tinupad ko po. Hindi, Nung obligasyon 10,000 po, wala pong problema sa akin yung Okay. pera. Ang akin lang po, ipapakiusap mo naman sa akin yung mga anak ko. Huwag mo naman silang ipagkait sa akin kasi Hindi, nanay din isa-isa ako. kami. Kayo lang ang gusto ko, ipakiusap mo sa akin. yung isang anak natin, merong isang cellphone sa lalaki. Binilhan ko sila. Bumili ako ng ref. Dahil sa sumikap ako, nakabili ako. Para mag-aral sila namang mabuti. Kahit na tanungin mo yung kahit bahay natin. Nabilan mo ng Yung, cellphone. Rose, yung pinapadala mong 10,000, saan mo pinapadala yun? Sa kanya po mismo, ma'am, yung 10,000 Ano yun, po. bangko? Paano Hindi po, pinapadala? ma'am, sa remittance po, ma'am. Nakukuha mo yun, Yes yung po. 10,000? 2 beses lang, ma'am. Para lang maka-move on tayo dito, yung sustento lang muna. O 10,000, diretso sa remittance sa kanya, o gawin natin consistent, Rose. Okay. Yun naman, hindi mo naman pwede tanggihan din yun, Jose, kasi para sa mga bata naman yun. Oh. May ambag ka rin sa kailangan ng mga bata, may ambag din siya. Parang pareho naman kayong magulang. Pagtutulungan nyo talaga yun. Mabuting, dapat matuwa tayo na pareho kayong kumikita. Ikaw na kahit nandito ka, kumikita ka rin, kaya mong buhayin yung mga bata. Siya rin, nakakaambag din. So yun, okay na yun. Rose, ayusin lang natin yun na consistent buwan-buwan. Okay? Ma'am, wala pong problema po sa akin ang pera. Okay. So Kaya ko pong ibigay. yung namang sa relasyon sa mga bata. Okay. Kayo ba gusto niyo pa magkabalikan? Rose? Ma'am, sa akin po yung, sapat na po sa akin yung bata. Yung Tama mga na po, bata. ma'am, 7 years na pag-iirap ko sa kanya. Tama na po yun. Siguro yung sa inyong dalawa, kayo na makakaalam kung ano yung totoo at hindi. Kasi kayo ang nandun. Wala namang kami doon nung nangyari lahat ng yon. Yes po, ma'am. Ayaw niya na. Ikaw, gusto mo pa ba makipagbalikan? Ayaw ko na naman. O ayaw niyo rin. Okay, so malinaw tayo doon. Yun, may proseso para dyan. Kung ano mang gusto niyo mangyari sa relasyon ninyo. So, ngayong hindi na kayo magsasama, ang pag-uusapan yung kustodiya ng mga bata. O anong gusto niyo mangyari sa kustodiya gusto nila? Gusto ko lang pong hilingin na sana, pag uwi ko po nitong November, sana po ibigay niyo po sa akin yung mga bata. Okay. Paano ko po ba ayusin yun? Gusto ko 12 po sana silang papiliin po kung saan po nila gustong mag-stay, kung sa akin o kung sa kanya po. Ganun. Okay, 12 years old tsaka 9 years old. Usually Opo. pag below 7, automatic sa nanay yan. Pag above 7, pinapapili yung mga bata. Ngayon, mas mabuti rin naman kung sakali, wag nyo nang ilagay yung mga bata sa parang on the spot na parang pumili ka. Ako o nanay mo. Medyo nakakatrauma sa bata yun. Mas mabuti, pag-usapan ninyo, okay, ang bata dito nag-aaral. Mas mabuting ganito dito sa akin habang weekday. Kasi ako alam ko na yung aral nila. Pag weekend sa inyo. Ang isipin nyo, wag yung saan ako mas makakalamang na mas maraming oras sa akin o ano. Ang isipin nyo, saan makakalamang yung mga bata. Kung nasa iyo ng ganito, kung ganito nasa inyo.
kung kaya na wag papiliin yung bata at maayos nyo na mapag-usapan kung nasaan at nakakailan, mas mabuti. Magandang hapon po, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon. Opo, ma'am. Ito na po. Dito po namin kailangan ng tulong nyo kasi parang ayaw na naman po magsama ni Ma'am Rose tsaka ni Sir Jose. So, meron dalawa po silang anak na 12 tsaka 9. Yun po sana ma-assist natin sila. Yes, ma'am. Actually nga, pumunta na sila sa office yan, ma'am. Inayos na namin sila. And then, nung umuwi si Mary Rose, nag-stay naman yung anak niya sa kanya. Mm-mm. Kasi nag-usap sila sa barangay with my social worker. Opo. Oo. So, ang sabi namin, na dapat kung ano man yung pag-aaway nilang mag-asawa, hindi affected yung mga anak. So, kung ayaw na talagang magsama, mag-usap sila na maging kaibigan para lang sa mga anak nila. And then yung proseso po, yung sa paghihiwalay, meron naman tayong korte dyan. Opo. So, ang sabi namin, nung umuwi si Mary Rose, nag-usap sila na, kinausap din si Jose na kailangan din nila ng mother's care. So, pinagbigyan naman siya, nung umuwi siya, naiuwi ngayong bata. Opo. So actually Oo, po, so- ma'am, ang nakikita ko pong magiging problema kasi sa ngayon meron silang status quo eh. Kumbaga stable dahil si Rose nasa Hong Kong, talagang wala sa kanya yung mga bata. Si Jose nandito. Pero pagdating ng November, si Rose daw for good na sa Pilipinas. So diyan papasok talaga kung anong magiging setup nila. So kung pwede po Mag-usap ulit sila. Oo. Pagdating Oo, po oo, ng oo. November, asahan po na pumunta po ulit sa inyo para mag-guide nyo sila kung anong mga possible na arrangement sa mga bata. Ngayong Yes, nandito ma'am, na si yes, ma'am. Rose. Mm-mm. Opo, may abiso po ba kayo sa kanila, ma'am? Oo, si Rose at saka si Jose. Oo, basta yung lagi naming sinasabi na ang importante yung kapakanan pa rin ng mga anak ninyo. So, yung pagkasama ninyo, nasa inyong decision yan. Basta ang importante na ibibigay nyo yung mga kailangan ng mga anak nyo at hindi sila napapabayaan. Sige po. Yes po. Thank you po, Ma'am Alicia Tamayaw. Ang gusto ko na lang, ma'am, ipa-deport ko na lang sana, ma'am. Kung pwede. Bakit mo gusto mangyaring mapadeport siya? Kasi nandun ba yung lalaki na siguro, ma'am? Meron naman ako Ma'am, ng wala dito ebidensya. yung lalaki po. 4 years na po siya sa Africa. Hindi po siya pwedeng makabalik dito sa Hong Kong kasi isa po siyang refugees. At yung iniisip mo na may relasyon ako dito ng 3 taon, doon ka nagkakamali. 4 years na yung tao doon na may sariling pamilya, ginugulo mo. Sana mag-isip ka naman ng maayos. Niyakap mo nga yung yung lalaki. 2020 pa yun. Na binigay ko mismo sa'yo, pinasa ko. Ang gusto niya po kasi, Hindi ma'am, hindi kasi ko po ngayon, pinasa. may sarili po kami, Di mo may sarili po pinasa kami yan. bahay. Ayaw niya po na umasenso po yung buhay namin. Ang gusto niya po, kakain daw po ako ng asin sa Pilipinas. Nung bata po kami, hindi po kami nayaan ng papa ko na magulam ng asin. Gusto niya po mawalan ako ng trabaho. Mawalan po ako ng lahat na siya lang po ang umaangat. Hindi po pwedeng ganun. Hindi habang buhay na ikaw ang mag-manipulate ng buhay ko. Kahit tanungin mo sa atin, ilang taon ka hindi nagbibigay ng pera sa akin, tinatuguyod ko lang. Nagbigay ako sa'yo. Ma'am, sabi niya po, nung binigay po ng mama ko yung pera sa kanya na 4,000, Inalisan mo sabi niya ng po sa buwan. mama ko, wag na po ako magpadala sa kanila kasi po kaya niya daw pong buhayin Marie? yung anak ko. Yes po, ma'am. Asa na po yung lalaki po ninyo? Nasa Africa na po siya, 3 years, 4 years na po siya doon, ma'am. So, gaano po kayo katagal ng lalaki niyo, ma'am? Ma'am, hindi po naging kami. Ano po? Ano po yung mga picture ng akapan niyo, ma'am? Pinapicture ko po yun sa kanya. No? Yung Indonesia po ng kaibigan ko para po isend ko po dyan Para kay Mr. raw Jose. kunwari Sinend ko po lang. yun sa kanya, ma'am. And tingin niyo, ma'am, makakalutas yan, ma'am, ng problema niyo sa pamilya niyo, ma'am? Ma'am, yun po kasi yung alam ko, ma'am, no? Kasi po yung pinsan niya po na nasa Saudi, nung nalaman po ng asawa niya na umuwi po siya ng Pilipinas at iba po yung nag-asawa po siya ng iba. Hindi nga, ma'am. Ma'am, ang tingin niyo po ba makakaresolba yan ng problema niyo, ma'am, sa pamilya niyo, ma'am? Yung asawa niyo, tsaka sa mga anak niyo po, yung pag-picture niyo po ng ganyan, na meron pang caption na I love you, I miss you,
Ma'am, hindi ko po yan kinapsyonan po ng I love you, I miss you po, no? Solo picture lang po yung sinend ko po sa kanya. Hindi ko po alam kung saan po nag-edit ng mga ganyan. Ay, ito po, I miss you kasi... ito pong Solo- na magkaakap kayo, na merong stickers na I love Ma'am, you and yung I miss you. I miss you, I love you, hindi ko po yan binigay sa kanya ng I love you, I miss you. Yung picture lang po mismo ang binigay ko po sa kanya. Saan galing Tapos tong nung may I pinasa love niya you, po I sa miss akin, you? meron na pong I love you, I miss you. Hindi ma'am. Meron yung cellphone ko. Yung pumasang tao siguro dyan, naawa po sa akin. Hindi siya ang nag-send sa akin yan, ma'am. Iba raw. Sinend ko po yan sa kanya, ma'am, year 2020 pa po. tignan mo, ma'am. Okay. Kahit So, tignan mo, ma'am. well, ganito. Ang final ang gusto mo na mangyari is magkahiwalay na kayo. Kuhaan Ngayon, ko na lang, ma'am. yung pagpapadeport, well, pabalik na raw naman siya ng November. Baka sayang din yung trabaho. Pagbalik niya dito, kung gusto mo siyang indemanda tungkol dun sa tingin mong may relasyon siya, kaya lang, yan, kung yan ang pruweba mo, pwede mo rin naman gamitin. Pero, pang-annulment lang siguro kung sa bigamy, hindi rin naman yan bigamy, hindi rin yan adultery or concubinage, yung picture lang na ganun. Ang tansya ko, unless meron ka pang ibang pruweba para ma-prove yung krimen na yon. Pero sa totoo lang, wala rin namang maitutulong yun sa mga anak nyo na makita nila na yung tatay nila, pinapakulong yung nanay. Maliban na kung talagang ginawa niya yun. At talagang talagang binabalandra niya yun, nilalagay niya sa pinapakita niya sa mga anak niya, kung gano'n. Pero yun, pag-isipan mong mabuti, tapos depende rin nga kung anong meron kang ebidensya para maisampa yun. Pero otherwise, kung ang advice ko talaga sa inyo, isipin mo kung ito ba makakatulong pa ba sa mga bata? Makakatulong pa ba to sa akin? Kung ayaw mo na rin naman bumalik sa relasyon, makakatulong ba to sa pag-move on mo? So, Pauwi na lang, ma'am. Para kahit na rin- palita, kuhaan kami, kahit 3 araw sa akin. Oh, yan, Kasi oo. meron siyang bahay, ma'am. O yun Na naman pinatayo. pala So willing siya. Mapag-uusapan nga yung mga bata, Rose, pagbalik mo. Sigurado na yan, November ang balik mo. Pwede po akong mag-early release po ng Earlier October release. kasi yun po yung promise ko sa mga anak ko. Okay. O sige, di mabuti. O di yun na lang muna sa ngayon. Basta ang tandaan yung mga bata, kung ano man ang mapagdesisyonan niyo, kung anong kapakanan ng mga bata ang pag-isipan. Okay? Yes po, ma'am. Sige, maraming salamat Okay. po. Thank you, Rose. Sir, ikaw naman din po, sir. Next time po, wag po nating ganun, wag nating pwersahin na makipagtalik sa atin ng Hindi ating na- miss, sir, hindi- kung ano man. hindi ko man ginagawa, ma'am. Kung kunyari lang, sir, kung baga sinasabi lang natin, sir, no, kasi may allegation na ganun. And ikaw naman, Ma'am Marie Rose, hindi naman po solusyon yung pagpipicture niyo po kung kani-kanino man pong lalaki. Alam ko Opo. po. Sana po, alam niyo ma'am, no, alam niyo naman po pala, pero ginawa niyo pa rin po na hindi naman po talaga dapat dahil Yan may po yung- anak kayo yan po at yung may alam ko po. at kasal din po kayo. Yes po, ma'am. Yan po yung alam ko po na pagkakamali ko. Kasi parang nangyari, may problema na nga kayo, ginatungan mo pa ng isa pang problema. Tapos magtataka kayo, madam, na nandito kayo si sir. Di po ba? Yes po, ma'am. Sorry doon po mo sa ginawa Ma'am, may ko. wala po kayong dapat ikasorry sa akin. Sa mister po ninyo, ma'am, kayo mag-usap, ma'am. Sige, ma'am, bigyan ko po kayo ng 2 minuto. Kausapin niyo po yung mister po ninyo. Ma'am, wala na po akong masasabi sa kanya. O sige. Kasi sobrang sinangaling mo Walang Sobrang sinangaling mo. Wala na akong ibang Sobrang masabi. bait ko sa mga anak ko. Ikaw lang yung... Dati mahirap tayo. Ngayon na, umangat lang kayo Nagbahay ka pa sa Kabasan. Alam mo kung ano man meron ako ngayon, kung ano man sitwasyon mo ngayon, kung iniwan man kita, deserve mo. Deserve ko. Kasi ikaw ang nagloko. Hindi Deserve ako. mo yun. Dapat Di- yung asawa mo yung pipi, tapos yung sa bahay lang, yung walang alam na kausap at hindi mapagmahal sa pamilya, yun. Ang nararapat sige. sa'yo. Tinanggap kita, kahit na wala kang pinag-aralan. Kahit di ka marunong magsulat, dahil lang alam ko, basta may respeto at responsable, okay na. Pero yung mga ginawa mo sa akin, hindi isang lalaki yun. Tingin ko, At yung lalaki, pareho namang pag sinaktan may ang asawa, hindi ka isang tunay na lalaki. Duwag. Hindi ako duwag. Hindi. Ikaw. Teka lang Ikaw. Magre-referee na ako. Itong mga bagay na kayo na lang din naman nakakaalam. Nagdesisyon naman kayo na huwag na magkabalikan.
mas mabuti is ayusin nyo kung paano maging maayos yung relasyon ninyo. Kung makamove on kayo, makapagpatawad kayo sa isa't isa. Eventually, hindi agad-agaran, pero hopefully makarating kayo doon paalang-alang sa mga bata. I'm sure meron kang hinanakit, meron din siyang hinanakit. At some point, huwag ngayon, magpatawad kayo sana at matutunan nyo, marating nyo yung point na yun. Okay? Kasi hindi ko naman Ihiwalay nyo yung sinidron. problema ninyo sa relasyon ng mga bata sa magulang. Okay? Yun yung malinaw. Okay? Rose? Pero kung ayaw Jose? nila kausapin yung mama niya, Wag mo ring gagatuhan. Mas maganda actually ikaw mag-ayos ng relasyon nila na okay sila. Kasi importante ang nanay. Maliban na lang kung nananakit si Rose, ihiwalay mo. Pero kung ayaw nila, mas mabuti pa rin na ikaw ang umayos. Maganda sa bata na maganda relasyon sa parehong magulang. Okay? dapat po, hindi naman na attorney eh. Hindi, pero Kasi naunawaan mo yun. Yun yung importante. Na Oo, ma'am. okay ang relasyon ng bata sa parehong magulang. Tapos huwag niyong isasali sila sa kung anumang away na meron kayo. Dapat happy sila sa parehong magulang. Okay? O sige. Sige po. Ma'am Marie Rose, wag niyo pong ibababa yung linya ha. Pag-uusapin pa rin namin kayo off-air ni Sir Jose.